Nako, ang di umano'y kasabwat nito pong si Franco Mabanta sa alegasyon na pangingikil laban kay Congressman Martin Romualdez ay nagtatago na. Nagtatanong tayo sapagkat meron pong mga kumakalat ngayon na sabina na inisyu po ng NBI laban po dito kay CJ Hero, ang di umano'y kasabwat ni Franco Mabanta. Pero siyempre, binibigyan natin ng pagkakataon ang pag-aari nito pong si Franco Mabanta na Peanut Gallery Media Network para po magbigay ng kaliwanagan dito po sa issue na ito. Partikular ito pong kanilang anchor na si CJ Hero na linawin sa harapan po ng publiko. Kung wala naman siyang kasalanan, wala naman po siyang dapat ikatakot. Kaugnay po ng pagpapatawag sa kanya ngayon, meron po kasing subpoena ad testificandum ang NBI laban po sa kanya. Pero ano po ba ang latest dito po sa issue na ito? Si Franco Mabanta ay inaayos na po ang pansamantalang paglaya sa pamamagitan po ng kanyang abogado. No, sa latest po na balita na nakalap po natin, ayon po sa News 5, para sa pansamantalang kalayaan, inaasikaso na ng kampo ni Peanut Gallery Media Network or PGMN founder Franco Mabanta ang kanyang pansamantalang paglaya. Kasunod ito ng pag-aresto sa kanya at iba pang individual kaugnay ng umano'y 350 million pesos extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Namataan ng mga miyembro ng media si Mabanta bandang alas 3 ng hapon ngayong Biyernes, May 8, sa holding area ng National Bureau of Investigation sa Muntinlupa City. At ito nga po yung video na shinare po ni John Consulta sa kanyang Facebook page. Dito, kinakausap po si Mabanta ng kanyang abogado at marahil inaasikaso na ang kanyang pansamantalang paglaya. Pero hindi po ganito kadali ito mga tol sapagkat kinakailangan munang maisampa ito sa korte. Ano? At kung ito po'y naisampa na sa korte, syempre ang korte kailangan na maglabas ng bail recommendation, no? Para po sa pansamantalang paglaya niya. Kaya yan ang titingnan po natin kung matatapos ngayong araw po na ito at pansamantala munang lalaya si Franco Mabanta. Kasi bailable naman po ito pong kinakaharap na kaso ni Franco Mabanta regardless kung anuman ang laki ng involved na pera po dito. Sa initial po na impormasyon, 350 million pesos ang kinikikil di umano nitong grupo ni Mabanta kay dating Speaker Martin Romualdez. Dahil po diyan, nagkaroon po ng isang entrapment operation ang NBI na nagresulta nga po sa kanilang pagkakaaresto dito po sa amin sa Pasig City. Ito po yung video ng araw na yon kung saan na-cover po iyan nito pong si John Consulta. Muli po natin balikan mga tol. Itong mga lalaking ito, ano? Dito naman, sa bandang likuran, nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kita natin, no? Yung budol money, no? Na pin-prepare ng NBI at tatlong maleta, isa, dalawa, tatlo. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga puso, kapasin-pasin na mayroong naka-ready, na mayroong tatlong maleta pa. Isa, dalawa, tatlo. No? At panimala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha ng mga suspect mula sa kanilang extortion attempt, no, na inoperate nga ngayong gabi ng NBI o TCD. So ngayon, aabangan natin mga kapuso yung susunod na maging hakbang ng NBI tungkol sa pagtukoy doon sa pinaka-ulo o nasa likod ng attempted na o pagkatangkat na pag-extort na ito. Yan Sa kabila po ng pagkakahuli sa akto, mariin pong itinatanggihan nito pong si Franco Mabanta. Sinasabi niya, hindi daw po yan
ay layunin nilang kikilan si former Speaker Martin Romualdez. Never daw po nilang ine-extort ito pong si Romualdez. At in fact, sinabi niya po na ito daw po ay pag-atake sa kalayaan po nila sa malayang pamamahayag. Siya daw po ay binalaan na ng kanyang mga malalapit na kaibigan na mapapahama kung itutuloy po nila di umano yung pag-release nila ng video kung saan sinasangkot ito pong si Martin Romualdez sa katiwalian. Pero lahat naman tayo naghahanap ng katotohanan, ano? Kung naging kaparaanan ito ni Franco Mabanta, maling-mali siya. Sapagkat hindi mo maitutuwid ang isang mali sa paggawa pa ng isang pagkakamali. Ngayon, kung talagang may katotohanan, ang sinasabi niya na may katiwalian si Martin Romualdez, sana ilabas na po nila yung video. Pero napakahirap po kasi talagang pasinungalingan dahil sa mga ebidensya pong nakalap ng NBI, kasama po ito, makikita po nyo rito na siya mismo ang nakikipag-usap sa undercover agent ng NBI. Ito po ay nangyari sa Manila Peninsula sa Makati City kung saan kinakausap niya ang nagpapanggap na tauhan ni Martin Romualdez para po sa kanilang transaksyon involving napakalaking amount po ng pera, no? At ang napagkasunduan nga po nila ay 4 na hulugan. Ang initial po na amount ay ibibigay dapat diyan sa Manila Peninsula pero hindi po pumayag itong si Franco Mabanta sapagkat siguro nakikita niya na maraming mga CCTVs at sa paningin niya mukhang hindi ito makakabuti para sa ginagawa nilang illegal. Kaya binigyan niya ng instructions ang undercover agent na yon na dalhin po ito sa isang eksklusibong subdivision dito po sa amin sa Pasig City. At doon dinala nga ng NBI, sinundan itong mga tauhan ni Mabanta at to their surprise, nandoon din pala si Mabanta at nag-aantay na para sa mangyayaring abutan ng pera. Kaya nauwi po ito sa kanilang pagkaka-aresto. Bukod pa po iyon doon sa kumalat na komunikasyon sa pagitan po ni Mabanta at ng undercover agent ng NBI, no? Bagamat ito po ay naka-upload sa Juan Sandugo page, ito po ay hindi nating ipe-play na, no, ng may audio. Ipapakita ko na lamang po sa inyo yung pangyayari. Pero wala na po itong audio, no? Yan. Yan po yung pangyayari kung saan di umano ito pong undercover agent ay kausap mismo si Franco Mabanta na nagbibigay po ng instructions. Ilan lang po yan sa mga malalakas na ebidensya laban po kay Franco Mabanta. Kaya kahit sinasabi niyang ito po ay pag-target sa kanilang kalayaan sa pamamahayag, mukhang mahirap pong pabulaanan na siya po talaga'y nangikil ng halagang mahigit sa 300 million pesos laban sa dating speaker na si Martin Romualdez. At kaugnay ng kanyang sinasabing kasabwat na si CJ Hero, inisyuhan po ito sa araw po na ito ng subpoena. Ayon po dito sa GMA News, the National Bureau of Investigation has issued a subpoena against Peanut Gallery Media Network anchor CJ Hero in relation to an alleged extortion try of Franco Mabanta on former House Speaker Martin Romualdez. Basahin po natin yung particular po ng balita. Ito po si CJ Hero, ano? Based on the summons, Hero was asked to appear before the Office of the Organized and Transnational Crimes Division of the NBI in Pasay City on Monday, May 11. She is being asked to shed light on the investigation being conducted by this bureau on the complaint of former Speaker Martin Romualdez against Franco Mabanta et al. For alleged robbery as defined and penalized under Article 294 of the Revised Penal Code as amended in relation to Republic Act No. 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. However, the NBI said that Hero was allegedly in hiding. Nagtatago na di umano ito pong si Hero after she was not found at her known addresses or
at the PGMN office according to a report by Jan Consulta. Ito po yung subpoena ad testificandum para po kay CJ Hero. Nakalagay po dito, tingnan, naglabas ng subpoena ang NBI OTCD para kay CJ Hero kaugnay ng investigasyon sa umano'y pangingikil ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa NBI, nagtatago na raw si CJ Hero dahil wala umano ito sa kanyang mga known addresses maging sa PGMN office kung saan siya angkor. Prior to this, Hero was considered a person of interest in the alleged extortion try on Romualdez. Ayon po kay Direktor Matibag, yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based doon sa complaint na ibinigay, dapat napasama na siya. But we want to exercise caution. Kaya para sa iyo CJ Hero, wala ka pa sa kaso. No, wag kang magtago. Binibigyan ka pa ng pagkakataon ng NBI na ipaliwanag ang side mo. Otherwise, makakasama ka sa inirereklamo dito. No? Kasi yung nagrereklamo sa iyo, ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, pero syempre titingnan din naman ng NBI kung sapat ba yung basihan para ikaw ay isama doon sa reklamong robbery extortion laban kay Franco Mabanta, no? Kaugnay ng kanilang di umano'y pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. At syempre, kaugnay po ng mga issue na ito ay ang usaping mga Duterte supporters. Hindi mawawala sa mga Duterte supporters na ipagtanggol o ikaila ito pong grupo ni Franco Mabanta. Ang karamihan ngayon sa mga Duterte supporters ay ikinakaila na si Franco Mabanta. Meron din namang mga nagtatanggol pa rin sa kanya at sinasabing bahagi lamang daw po ito ng panggigipit ng kasalukuyang gobyerno at sila po'y hindi daw rumerespeto sa kalayaan sa pamamahayag ng mga kritiko. Pero yun po ay walang mga katotohanan sapagkat alam na alam naman po natin na marami po sa mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno ang malaya pong nakakapagsalita as long as hindi po sila lumalabag sa batas. Marami sa mga DDS ang nakasuhan at eventually na aresto dahil maliwanag po na lumabag po sila sa batas. Magkaiba po yung exercise ng malayang pamamahayag sa paglabag sa batas. At dito, nakita naman natin na hindi po ito may kaugnayan sa malayang pamamahayag. Ito po ay talagang plain and simple robbery with intimidation or in layman's term, extortion. Dahil kinikikilan po nila si dating Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi pagre-release ng video di umano na mag-i-implicate sa huli sa isang anomalya or yung tinatawag na flood control project anomalies. Ngayon, dahil nga po mix ang nararamdaman dito ng mga Duterte supporters, meron pa ring sumusuporta kay Franco Mabanta, kaya ang isa sa mga nagiging subject nila ng pag-atake ay ang kapwa natin na nagbibigay po ng kritisismo sa mga Duterte. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi si Attorney Jesus Palsis. Si Attorney Jesus Palsis ay alam naman po natin na kritiko ng mga Duterte and from time to time nakikriticize din po ito sa kasalukuyang gobyerno. Pero ang isa sa mga ipinaglalaban talaga nitong si Attorney Jesus Palsis ay ang paglalabas ng katotohanan laban sa mga Duterte at supporters po nito. Dito sa interview po na ito, sinasabi ni Attorney Jesus Palsis na hindi na siya nagulat sa kinalabasan ng PGMN na pag-aari nitong si Franco Mabanta sapagkat nung una pa lang itinatatag ito ay na-invite na po siya nito bilang mga pioneering anchor sa social media network po na ito na itinayo ni Franco Mabanta. Pero yan po ay kanyang tinanggihan sapagkat siguro nakikita ni Attorney Jesus Palsis na hindi naman nakasandal talaga ito sa journalismo. Dahil parang ang sitwasyon ay aasa lamang sa monetization syempre dito po sa social media
at sa mga ibabayad ayon kay Atty. Jesus Palsis ng kanilang mga magiging kliyenteng politiko. Whether kung ito po ba ay susuportahan o aatakihin. Yan po ang ilan sa mga pahayag ni Atty. Jesus Palsis dito sa interview at nasa sa inyo kung paniniwalaan nyo po siya. Pakinggan po natin ang mga revelasyon ni Atty. Jesus Palsis dito sa interview sa kanya ng DZMM Teleradyo. Natin, may mga kasama tayong isa pang abogado. Ayan, si Attorney Jess Falsis, isa pong public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess. Ito, hindi nakapiring ito eh. Marami nakikita to eh. Oo nga. Pati na feeling ko may Good afternoon, good evening, good night, goodbye mga unahin na po namin doon nga sa naging malaking balita to nung isang araw pa, nung isang gabi pa. Ano pong take nyo dito sa nangyari sa PGMN? Well, hindi nyo po natatanong, no? At baka pangalawang interview ko pa lang to na sasabihin. Ako po kasi na-invite po ako ng PGMN ng 2024 na maging anchor. So, hindi na po ako nagulat sa nangyari sa PGMN kasi nasabi na po sa akin yung business model nila noon. Yan. Which So, is, ang business model po nila noon nung nag-invite sila ng mga founding anchors. At isa sa kanilang founder, aside kay Franco na owner, ay si CJ Hero. Isa siya sa mga founding anchor ng PGMN. Ang offer sa mga sasali sa PGMN noon, yung monetization ng mga videos. So, gagawa ng videos, gagawa ng content, pwede kang mag-free speech, absolute, kahit ano daw, sabihin mo, sinong atakihin mo, okay lang daw. Pag tumita yung video sa YouTube o sa Facebook, may share ka daw sa monetization. So, okay pa yun. Kasi ano naman yun legit yun. Yung kikitain sa YouTube or kikitain sa Facebook, that's legitimate income as long as you pay taxes, no? The other thing na na-offer kasi noong meeting na yun, na-mention na sa akin no ni Mr. Franco Mabanta, and I was in that meeting, September 2024, along with CJ Hero and others, na bibring up yung idea na kung meron kang political client na dadalhin or madadala sa PGMN, magkakaroon ka ng komisyon doon sa ibabayad ng political client. And you have to note, September 2024 was 6 to 8 months before the May 2025 elections last year. So, ang mindset talaga ng PGMN noon was to really get political clients. Meaning magbabayad either to promote the candidate or to defeat or criticize or attack their opponent na candidate. And pag in-investigate Naniniwala ba kayo dito kay Atty. Jesus Palsis? Mga tol, kung naniniwala po kayo sa kanya, sa sinasabi niya ngayon, mag-comment po kayo ng yes. Kung hindi naman, mag-comment po kayo ng no. Pero sa mga ipinapahiwatig po dito ni Atty. Jesus Palsis, lumalabas na bayaran ito pong PGMN. No? Kasi yan po yung kanyang mga pahayag eh. Kailangan may kliyente. Either papaboran o aatakihin. Di ba? Pagka ganun ang sistema, bayaran po yan. Ngayon, bumabalik tuloy dito sa mga ilan sa anchor nila yung sinasabi nila. Kasi mahilig mag-akusa ang ilan sa mga anchor nila na bayaran ng ilang mga personalidad. Tapos yung mga sumusuporta sa kanila na mga Duterte supporter nung hindi pa naaaresto itong si Franco Mabanta, lintik ang pagsasama-sama nila. Very proud sila sa isa't isa. Ngayon, ikinakaila na po nila. Sino ngayon ang bayaran? Di ba? Maliwanag. Kung ang paniniwalaan po natin, si Atty. Jesus Palsis, base sa kanyang personal na eksperyensya, being invited as one of the founding or pioneering anchor ng PGMN, bayaran sila. Di ba mga tol? Ano ngayon ang masasabi ninyo? Ang dami kasing mga ganyang modus ng mga personalidad, ano? Even sa mga vloggers. To be honest with you, ang dami. I will not mention names, pero may mga personal knowledge ako. Kasi I was invited eh. I was invited actually
lahat yan tinanggihan ko. Kasi kontento na ako sa kinikita ko dito sa Facebook at kinikita ko sa YouTube. Bahala na kayo kung sino yung mga naiisip ninyo. Pero mag-observe kayo. Ha? I-observe ninyo ang mga vloggers. Tingnan ninyo yung pattern ng kanilang mga topics. Both sides. Ha? Lahat. Wala tayong i-set aside na kulay. Lahat tingnan ninyo. O for your own evaluation rather, no? For your own scrutiny, ika nga. Tingnan ninyo yung mga vloggers. Kasi nakakabwisit na rin minsan no? Napupundi na rin ako sa mga paulit-ulit na akusa sa akin na ako'y bayaran. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako bayaran. Pero yung paulit-ulit mong mababasa, nakakarindi din paminsan-minsan. Kaya I have to depend also kung ano yung ginagawa ko dito sa ating programa. I rely solely sa kinikita ko sa Facebook at YouTube. And most of the time, kinakapos po yan kahit malaking halaga. Bakit? Unang-una, marami po akong mga obligations, no? Marami po akong mga pinagkakagustusan at the same time, marami pa akong mga liabilities. Nandiyan pa yung mga tax, 'di ba? Kaya pagka kinakapos ako, alam ito ng mga malalapit sa aking kaibigan. Talagang nagsasabi ako sa kanila from time to time. Pare, mare, tol, baka pwede mo naman akong mapautang, no? Babayaran ko na lamang sa iyo next week o kaya sa sahod. Ano, ganun po yung estilo ko. Kaya kung sa tingin ninyo ako'y bayaran, sana hindi ko na ginagawa 'yon. No, kasi napaka-significant ng offer sa totoo lang. Pero hindi ko kaya. In fact, may mga nag-aakusa pa nga sa akin dito. Aso daw ako ni Senator JB Ejercito. Ang linaw-linaw ng sinasabi ko pagdating kay Senator JB Ejercito, hindi ko pa siya kilala, binoto ko na siya. Dahil unang-una, supporter ako ng magulang niya, no? Si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Kung ano man yung naging akusasyon kay dating Pangulong Erop Estrada, kasaysayan na po ang nagtala niyan. Pero ako with my brother, hindi kami binayaran, kasama kami sa EDSA 3 kung tawagin. Batang-bata pa ako noon. Halos gabi-gabi kami pumupunta, nagtsatsaga kami sa Robinson Galleria, doon yung naging area namin noon No, talagang sumisigaw kami doon na Gloria resign. Kasama ako doon. Hindi pa ako politically active noon kung hindi, ang feeling ko lang gusto kong ipagtanggol si dating Pangulong Estrada at nung mga panahong iyon, hindi ako politically aware. Basta parang hinangaan mo siya, dala na rin ang paghanga ng mga magulang mo. Kaya nadala ko yon, no? Hanggang sa kasalukuyan. At nang kumandidato sa pagkasenador, si JB noong 2022, which ay ako nga politically active na, binoto ko siya kahit hindi siya kasama sa Uniteam. And it happens na sa ginagawa kong programa, kahit paano nakilala tayo ng publiko, and one time, may nag-message na lang sa akin, no? Na staff yata ni Senator JB at tinatanong kung ano ang number ko. At yon binigay ko at doon na kami nagsimulang magkaroon ng komunikasyon ni Senator JB. Pero never akong nag-accept mula kay Senator JB dahil wala naman siyang ino-offer. Pero ito ako ang lumapit, no? Lumapit. Kasi kahit operan ako ng Senator JB, di ko tatanggapin. Marami pong nag-offer sa akin. Ngunit ako lumapit. Nagkaroon ako ng problema Sabi ko kay Senator JB, baka pwede mo ako matulungan. Hindi ako natulungan ni Senator JB. Hindi ako nagtampo. No? Hindi ako nagtampo kasi ang ginagawa kong pagsuporta sa kanya, walang kapalit. Hindi ako natulungan ni Senator JB Ejercito, pero still, suportado ko siya at in fact, nakikipagtalo pa ako sa inyo. Ngayon, sinasabi ko lahat yan kasi gusto kong patunayan sa inyo na kung meron mang vlogger, ako hindi bayaran. Pero maraming bayarang vlogger. Napakarami. Nakakalungkot sapagkat sana tayong mga vlogger, sinasabi natin ang mga bawat sinasabi natin walang kapalit. No? It's up to you. Kaya binabalik ko sa inyo, ulitin ko,
i-evaluate ninyo yung mga pinapanood ninyo. Dito sa aking programa, i-evaluate nyo rin ako kung sa tingin nyo bayaran ako. Pero dito sa nire-reveal ni Atty. Jesus Palsis, lumalabas na bayaran ang PGMN at hindi sila isolated. Sapagkat kung sila bayaran as claimed nitong si Atty. Jesus Palsis, hindi lang sila nag-iisa, marami. No? Even nga sa mainstream media, may mga bayaran eh. I will not mention names. Kasi alam nyo naman, pag nag-mention ako dito ng names, cyber libel yan. Pero kayo ang humusga. Mga may sapat po kayong kaalaman, ang edad po ninyo, di hamak na mas edad sa akin, kaya dapat mas napapansin nyo po yon. Tingnan nyo yung pattern ng vlogs. Tingnan nyo yung pattern ng grupo. Tingnan nyo yung pattern kung paano sila magsalita, kung paano sila magtanggol, kung paano sila umatake. O, ganun lang yon para maunawaan ninyo at magkaroon kayo ng hint kung sino-sino ang mga bayaran. But anyway, tuloy po tayo. Balik po tayo dito sa sinasabi ni Atty. Jesus Palsis. Lead siya ng NBI. Nakikita ng NBI yan. At saka may sinasabi na si... Dinala mo rin ba si Jinggoy Estrada? Of course, binauto ko si Jinggoy Estrada at ako yung nagsisisi. No? Prangkahan tayo, unit team siya. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, naniwala ako kay PBBM itinaas pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang kamay niya. Si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, nakasuhan, di ba? Politika lang yan. Yun yung paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos noon eh. No, kahit si Pangulo siguro di niya rin alam yung katotohanan. No, nagkamali din siya. Kung nagkamali si PBBM sa pagpili sa kanila, nagkamali din ako. Ganun lang 'yon. At hindi ko yan itatanggi. No, naiboto ko si Senator Jinggoy Estrada. Hindi dahil anak siya ni dating Pangulong Estrada, kung hindi siya po ay dinala ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Yun ang pinaka-reason. Like Robin Padilla. Hindi ko rin naman iboboto si Robin Padilla kung hindi siya dinala ni Pangulong Bongbong Marcos sa unit team. 'Di ba? Kaya 'yun ang mga pagkakamali sa boto na nagawa ko sa nakalipas na panahon. And I hope sa 2028 pag ako'y muling bumoto, hindi na ako magkamali. At nakikita nyo naman ngayon kung sino yung mga sinusulong ko. Bagamat hindi pa sila nagsasabi ng kanilang kandidatura sa 2028, pero naka-line up na kaagad dito sa ating programa. O pinaka-latest po dyan na nilagay ko, si Director Melvin Matibag. I do not know his plan, politically speaking. Pero once na nilagay ko dyan, ako'y isa ngayon sa mga humihikayat sa kanila na eventually, sana kumandidato sila sa national election. Dito sa mga pictures na nakikita ninyo, si dating Senador Trillanes nagsasabi na hindi siya tatakbo sa 2028. Yet nakalagay siya dyan. Diba? Kasi parte yan ng pangungumbinsi ko sa kanila. Kahit hindi nila ako kilala. Ang nakakakilala lang sa akin dyan, pangalan, ay si dating Senador Trillanes. O, ay almost pala lahat nakakilala na sa akin, ano? Except dito kina Secretary Gibo Chodoro, kay Director Melvin Matibag, hindi ako kilala niyan. Si dating Senador Trillanes, kilala ako dahil na-interview natin siya 2 beses. Si Senator JB Ejercito, nakakausap ko from time to time. Si Secretary Benhur Abalos, meron din kaming komunikasyon pero matagal na kami hindi nagkakausap. Kung di ako nagkakamali, last year pa yung huling usap namin at yun ay birthday pa niya. No? Kaya matagal na, magbe-birthday na naman siya ngayong taon na ito. I do not know kung ano yung mangyayari. No? But si Attorney Claire Castro happens na makilala ko somehow dahil nirefer ako ni Attorney Rene Bueno sa kanya nung nangailangan ako ng pinansyal para sa aking medical na pangangailangan. No? Nakatulong ang PCO at doon nagkaroon ako ng komunikasyon kay Attorney Claire Castro. Pero to be honest with you, hindi ako masyadong nagme-message sa mga tao na yan. No? Except kay Senator JB kasi from time to time nagme-message sa akin, kaya sumasagot ako. In fact, kaninang umaga, I do not know bakit nagpasalamat si Senator JB Ejercito. No? Di ko alam. Nakalagay lang dito, maraming salamat. Yan o. Kaninang umaga po yan. Maraming salamat. I do not know kung bakit siya nagpasalamat. Di na ako nag-reply.
Kasi baka wrong scent, no? Ngayon, bakit ko kinukwento sa inyo lahat yan, mga tol? Kasi ginagawa ko ito ng walang bayad. At ako'y nagpapasalamat sa inyo, mga tol, sapagkat kayo yung nagiging dahilan para masustain ko ito. Sa pamamagitan ng mga panonood ninyo sa akin, nababayaran ako ni Facebook at ni YouTube. Kaya lagi kong sinasabi, kung wala nang manonood kay Top 1, ititigil ko na ito kasi hindi ko kayang tumanggap ng bayad mula kung kanino man para lamang maging propagandista ng kung sino. Hindi ko kagawain yun, mga tol. No? Hindi ko gawaing magpropaganda ng sino man para lamang kapalit kung anumang konsiderasyon na ibibigay nila sa akin. Tuloy po natin pakinggan dito si Attorney Jesus Palsis. NBI Director Melvin Matibag na tinitingnan nila kung merong pang ibang kaso at hindi lang si former Speaker Martin Romualdez ang kinikikilan. Meron na din mga ibang attack videos na lumabas at mga promotion videos na lumabas under PGMN. That is what the NBI should investigate. Oo. Nagbayad ba itong mga politiko na ito either to promote themselves or to attack their opponent? So, ano pala talaga ang lakad? AC/DC. Well, hindi ko kasi panahon yun eh. Basta ang term ang discussion talaga na masasabi ko with my personal knowledge is na kung may political clients kang madadala, ay meron kang commission sa ibabayad ng political clients. Hindi, kasi kung from the beginning, ganun yung estilong gagawin nila, eh siguro hanggang ngayon ganun pa rin, di ba? Mhm. Well, ano na yan eh, let's keep sa loquitur. Ang sabi sa mga abogado, let's keep sa loquitur. The thing speaks for itself. No. So kung ano yung nasa YouTube channel nila, ano yung nasa Facebook nila, pag may makita kang pattern doon sa mga videos nila, it speaks for itself. AC/DC nga. So, hindi Alam mo sila... AC/DC? Sa tingin, oo, yung ano yung sabihin na attack and collect. Attack and collect. Defend and collect. Defend and collect. Pero Ayun. medyo ano na Ayos no? Ay, nako. Mahirap na lang talaga mag-mention ng mga names. Pero sana mabago yung sitwasyon, ano? Kasi nakakalungkot isipin na at the expense of the public, no? Maninira ka ng tao, papakalat ka ng propaganda, tapos babayaran ka, no? Babalikan ako ng mga Duterte supporter, sasabihin nila, bakit mo sinisiraan ang mga Duterte? Unang-una, hindi ko sinisiraan ng mga Duterte. Pangalawa, walang taong nasa likod kung bakit ako nagkikriticize sa mga Duterte. Concern lang ako para sa kinabukasan ng aking pamilya. Yun lang ang pinakadahilan ko. Kasi malakas ang paniniwala ko na kung magiging pangulo ang isa sa mga Duterte, mapapahamak ang pamilya ko sa hinaharap. Yan ang malakas na paniniwala ko. Ngayon, kayo mga Duterte supporter, baguhin ninyo yung paniniwala ko na yan sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan. Pero, paano nyo magagawa kung yung katotohanan isinasampal sa mukha po natin na ang ipinagtatanggol yung vice-presidente natin ay meron pong utak kriminal? Na ang pinagtatanggol yung vice-presidente po natin ay ang akusasyon sa kanya na ngayon unti-unti nang napapatunayan sa pamamagitan ng mga ebidensya ay may napakalaking tagong yaman. Na ang ipinagtatanggol ninyong vice-presidente natin ay di umano'y naglustay ng confidential funds. No? Yon ang gusto kong mahanapan ng kasagutan eh. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung si Sara Duterte ay walang kasalanan, dapat humaharap siya. At kung humaharap siya, maipapakita niya mga ebidensya na wala siyang kasalanan. Kokontrahin nito yung mga ebidensyang nag-aakusa sa kanya na may kasalanan siya. Pero bakit hindi niya magawa? Instead, lagi ninyong dinadivert ang issue. Paalis kay Sara Duterte, papunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Given, sabihin na natin may issue kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero, dapat yung issue kay Sara Duterte, hindi nyo rin kalimutan. No? Kasi ako, sa totoo lang, kung may issue kayo kay Pangulong Bongbong Marcos, welcome sa akin eh. Ilatag nyo lamang yung mga ebidensya at dalhin nyo sa proper forum. Ang problema sa inyo,
Hindi nyo dinadala sa proper forum. Merong nag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, naging kahina-hinala pa yung personalidad noon. Hindi mo mawari kung talaga bang kritiko siya o sumusuporta kay PBBM. Pero yung supposed na talagang kritiko ni PBBM sa pangunguna ni Michael Defensor, bakit sila umatras sa paghahain ng impeachment complaint laban kay PBBM? Sana ipinagpatuloy nila yon. Kasi kung ipinagpatuloy nila yon at kung may ebidensya sila, pare-parehas nating makikita. Hindi ako blind follower. No? Sabi ko sa inyo, kahit itong nasa likod ko na niregalo sa akin ni Mami Best Friend, mahal po ito. Hindi po biro ang halaga ng painting na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Salamat kay Mami Best Friend at niregalo niya sa akin yan. Pero ibabasura ko po yan kung mapapatunayan ninyo na si Pangulong Bongbong Marcos ay corrupt. Ganun lang kasimple yun. No, hindi ako blind follower, hindi kasi ako loyalista. No? I am not saying na blind follower ang mga loyalista. Pero magkaiba kasi yung pagiging PBBM supporter ko sa mga loyalista. No? Ang mga loyalista, marami sa kanila talagang going straight. Hindi mo pwedeng questionin si Pangulong Bongbong Marcos nor i-criticize. Magagalit sila sa iyo. Ang dami pong nagalit sa akin dito nang tinanggal ni PBBM bilang Chief PNP si General Nicolas Torre. Dahil sa paniniwala ko, karapat-dapat si General Nicolas Torre kaya nagsalita ako. Ang daming nagalit sa aking mga loyalista nung mga panahong iyon. No? Pero ganun, maninindigan ako sa alam kong paniniwala kong tama at dapat eh. At walang masama sa pag-criticize. In fact, kung ikaw talaga, mahal mo talaga ang isang tao, hindi ka matatakot na i-criticize ito para ipaalam na maaaring mali yung kanyang ginagawa. Pero kung ikaw konsentidor ka, kahit alam mong mali ang ginagawa, hindi mo papansinin ito. Ganun lang yon. Anyway, medyo napahaba na tayo sa pagkukwento ko. Ang pinakapunto lang natin ngayon, naririnig natin dito kay Atty. Jesus Palcis, ang mga kataga na di umano'y bayaran itong PGMN. Ayon nga po sa mga nag-i-interview sa kanya, ACDC. Attack, collect, defend, collect. At sana hindi tayo ganon. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung kayo po'y patuloy na sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at dito sa ating programa, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ito pong ating live streaming at kung pwede i-share niyo na rin po para po mapanood ng iba. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay May 8, 2026. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.